Sa trabaho ng isang photojournalist, mga mata ang pinakamahalagang puhunan. Pero paano kung nabulag ang isang mata? Ang ginawa ko, nag-cope na lang ako. Kasi nung unang hirap, pagka nagsushoot ka, yung unang nawala yung paningin ko sa kaliwa, parang may uka yung utak mo, yung paningin mo. May pamilya ka, kailangan mo talaga maghanap buhay. And sayang kasi mas masarap mag-shoot ngayon hindi pa ako handang tumigil para mag-shoot, so walang makakapigil sa akin kahit ano pa. Every assignment, panibagong pakiramdam mo. Hanggang ngayon kasi pag pupunta ka sa assignment, minsan parang nag-jingle ka or masama pakiramdam, kumukulutsan mo. Laging ganun pa rin kahit nadaanan mo na yan. Bawat assignment, maring iba mangyari. Nung una nakikita pa nila may gamit ako ng camera, so okay pa. Tapos isang araw, yun na ba? Yung ngayon lately may makakita sa'yo, tapos sabihin, yun na ba gamit mo talaga? Paano mo natitis mo? Wala may kasama na sa pag-evolve sa trabaho namin. Ang problema lang doon, hindi mo napapractice yung moment, yung decisive moment. Kaya lang, nandun na siya lahat. Kaya pwede ka makapili ng totoong moment. Kaya yun, medyo daya. Sa mundo ng photojournalism, kakambal na ng humahawak ng lente ang panganib. Mahilig ako sa action Yung adrenaline, iba yung binibigay niya sa akin na hindi kami napapagod, ganun. Kaya nga, mas maraming pagkakataon na kasama ako sa nasusugatan, ganun, nung umpisa. Kahit saan ako magpunta, there was a time pa nga na yung haba ng parang na-burn out ka agad ako Kasi minsan yung sinasakyan kong bus, umaapoy. Minsan naglalakad lang ako sa Lerma, may magsasak sa akin sa harap ko, ganun, mga tinidor, kutsara. Medyo comic pero na-realize ko, parang pumapasok sa system ko. Any photographer goes through every day. You risk their lives. You just go home taking all your cameras in a jeep, you're risking your life already. Because they'll kill you, it's a very risky job. Pero paano kung nakaamba ang panganib sa nililitratuhan ng isang photojournalist? Kahit mahigit 2 dekada nang lumipas, hindi makakalimutan ni Luis Liwanag at Alex Baluyot ang araw na napahamak si Steven Salcedo, isang sibilyang binugbog ng mga loyalistang Marcos. Dati kasi nung panahon na yun, hindi ka talaga magte-take sides, diba? You just take pictures. Yan ang sabi. Tsaka sinusunodan, pero siyempre, yung alam mo na may nangyayari, maghanap ka ng paraan na hindi ka na makakatayulan doon na hindi ka gagawa ng paraan So, ginawa ko, yung tulong ko lang na nagawa talaga. Sinasabi ko doon sa otoridad na nandun. You get caught in the tide and you have to make sure that you save yourself also kasi you could die along with him. So, yun, nag-back off ako. I didn't take pictures anymore. Umupo lang ako dun sa field. Iyak nga ako dun sana. I knew he was going to die. There was something, when I looked at his eyes, and I knew he was going to die already. And then yun, linakad siya dun sa ginulpi siya to death. Hindi laging may dugo ang pinakamahirap na storya. Medyo mahirap yung poverty kasi araw-araw, minsan body of work na yung ginagawa, tagal mo nandun, tapos kaibigan mo na sila. So may mga time na hindi na sila subject yung naiisip mo na from their point of view or bilang part nila na kapamilya, parang awkward na silang kunan. So nadi-develop yung nagiging selective ka, nawawala yung
nagbe-blur yung lines nung pagiging journalism at saka yung pagiging sa subject kasi kayo. So, yun yung mga parameters na minsan aatras ka ulit, tapos parang i-reassess mo yung ano. Pinasok ako sa van kasama ng mga ibang na-aresto noon at dinala kami sa Camp Karingal, Northern Police District. At nagdalawang gabi ako doon. Nakasama ko pa nga doon sila Lino Broca at Ben Cervantes kasama ng mga ibang na-aresto sa araw na yan. Nagkaroon ng mga sandali na akala ko papatayin ako. Hiniwalay ako sa mga kapwa ko detainee at hindi ko alam kung bakit. Nilagay ako sa solitary confinement at nagkaroon ako ng interrogation doon. Kaya ang iniisip ko lang, sa totoo lang, yung sarili ko eh. Kung ilang araw ako magtatagal sa detention. Noong late 2009, kinontak niya ako sa pamamagitan ng Facebook. Sabi niya, I hope you remember me. We were in Ipil Rehabilitation Center together.